At nitong umaga pong ito ay unang linggo ng buwan ng November. Tapos na po tayo ng October, ang bilis po ng panahon. At ano po yung ating pong napag-aralan sa buong buwan ng October about commitment. Dahil minsan ayaw natin yung commitment, Kaya siguro hindi po natin hindi tayo nag-concentrate yung ating pakikinig. Pero alam ko naman na hindi dito, kundi doon sa iba. Ang mga taga-good news ay talagang nakikinig na salita ng ating Panginoon at sinasabuhay. At ngayon po ay bagong topic na po ulit tayo sa buong buwan ng November. At ang ating pong pag-aaralan sa buong buwan ng November ay about principles of giving. Ayan. Huwag kayong mag-alala mga kapatid dahil hindi ako maglalagay ng basket dito para magbigay kayo sa akin. Basta't pakinggan nyo na lang kung ano ang ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito. About giving. Giving na naman. Hindi pa ba tayo nagsasawa sa pagbibigay? Pero alam nyo, yung mga nagbibigay, tingnan mo yung katabi mo. Kung naggugapuhan, nagagandahan, mapagbigay yan. Kung masaya yung kanyang mukha, mapagbigay yan. Pero kung malungkot, marahil hindi siguro mapagbigay yan. Kaya mamili na lang kayo kung ano yung gusto niya. Okay, principles of giving. Ito po yung ating pong pag-aaralan sa buong buwan ng November. At ang hahanguin po natin ang ating pag-aaralan dito sa aklat ng 2 Corinthians chapter 8, verses 7 to 8. At talon po tayo doon sa verses 10 to 15 at sa aklat ng Mark chapter 12 verses 41 to 44. Siguro alam nyo na po yung kwento about dito sa Mark chapter 12 verses 41 to 44. Sa mga nanonood, i-concentrate nyo lang po mga kapatid. Huwag kayong maupo kayo. Huwag yung kung ano-ano yung mga ginagawa para ma-concentrate nyo, maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng principles of giving. Na kahit ikaw ay hindi nagbibigay, parang napipilitan kang nagbibigay, maunawaan mo ngayon kung ano yung principles. So, alintutunin, patakaran sa pagbibigay ng pagbibigay. Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 8, verse 7, "But since you excel in everything in faith, in speech, in knowledge, and complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving." Sa verse 8, "I am not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others." Sa 10, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for sake he became poor, so that you through his poverty might become rich." Okay. "And here is my judgment about what is best for you in this matter. Last year, you were the first not only to give, but also to have the desire to do so." Sa 12 po tayo. Sabi, "Kaya't ituloy na ninyo ito. Ang kasigasigang ipinakita ninyo noon ay ipagpatuloy ninyo hanggang sa matapos. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya." Doon sa 13, "Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya." Next. "Hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at mabigatan naman kayo, kung upang matulungan ninyo ang isa't isa, kundi upang matulungan ninyo ang isa't isa. Masagana kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangangailangan at sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa." Sa 15, "Tulad ng nasusulat, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis.
At ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Dito naman po sa aklat ng Mark chapter 12 verses 41 to 44. Basahin po natin sa wikang Tagalog. Ayan. Naupo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga naghahandog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Ito yung paborito ng ating Panginoon na lugar, yung doon sa pinaglalagyan ng mga offering o tithes. Lumapit naman ang isang biyudang mahirap at naghulog ng 2 tig-50 sentimo. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang hinahandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat." 44. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng biyudang iyon, bagamat siya'y mahirap, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita na ating pong binasa. Naunawaan na po ba natin yung ating pong aaralin sa umaga pong ito? Dito po ay pinamagatan po natin ang ating pong aaralan sa umaga pong ito ng principles of giving. Kapag sinabing principles, ito po yung alituntunin o patakaran o saligan ng pagbibigay. Meron pala alituntunin ng pagbibigay. Meron palang patakaran ng pagbibigay. Okay. Sabi po sa ating pong introduction sa Mark chapter 12 verse 41 to 44, "In the eyes of the Lord, the poor widow gave more than all the others combined, though her gift was smallest." Sa paningin ng ating Panginoon, mga kapatid, nung kanyang tinitingnan ang mga naguhulog doon sa basket, nakita niya na maraming mga mayayaman na nagbibigay ng malalaking halaga. At dito, nakita niya yung isang widow, yung isang balo, na nagbigay ng, sabi kanina, yung 2 sentimong yung coins. Pero alam niyo mga kapatid, yung ibinigay ng babaeng ito, ayun na lamang yung kanyang ikabubuhay. Kaya naman tinawag niya ang kanyang mga alagad na mas mahalaga yung binigay ng balo kaysa doon sa mga mayayaman. The value of a gift is not determined by its amount, but by the heart behind it. Ito mga kapatid, yung halaga ng ibinibigay po natin o ibinigay ng mga alagad o yung mga nagbigay doon sa basket noon, ganun din sa atin. Yung halaga ng ating pong ibinibigay ay hindi ito nadidetermine doon sa amount, kundi doon sa laki ng puso po natin magbigay. Hindi tinitingnan ng ating Panginoon kung gaano kalaki yung ibinibigay po natin. Kung ikaw, nagbigay ka ng 10,000, ikaw naman ay napakayaman. Subalit kung ikaw, kapatid, nagbigay ka ng 100 at ito na lamang yung ikabubuhay mo at ito ay binigay mo, doon nakatingin ang ating Panginoon na mas higit yung nagbigay, gaya ng sinabi kanina, na sinabi niya, mas higit yung ibinigay ng balo kaysa doon sa mga mayayaman. At ganun din po tayo mga kapatid. A gift given grudgingly or for recognition loses its values. Ang pagbibigay po natin mga kapatid, yung hindi po tayo yung parang masama yung loob po natin na magbigay, o kaya naman yung magbibigay po tayo para tayo ay maparangalan. Minsan may mga ganitong minsan sinasabi nila, mga politiko, namimigay na ganyan para makita ng mga tao na sila ay nagbibigay. Walang halaga iyon kapag ganon yung pagbibigay po natin. Magbibigay lang po tayo dahil para maparangalan po tayo. O kaya yung masama yung loob natin, sige, ibigay ko na nga lang ito. Walang halaga sa paningin ng ating Panginoon kung ganon yung laman ng puso po natin na magbigay. When we give, we should remember that gifts of any size are pleasing to God when offered with gratitude and generosity. Ayan. Kung tayo po ay magbibigay mga kapatid,
dapat po natin tandaan na ang pagbibigay, yung gaano man kalaki gaya ng sinabi ko kanina, hindi ito sinusukat sa laki, sa marami. Kung ito ay pleasing to God when offered with gratitude and generosity. Ito po ay napiplease po natin ang ating Panginoon kung nag-o-offer po tayo na merong pasasalamat at with generosity. Nakuha po ba natin? Parang mga seryoso ang mga taga-good news ng San Mateo. Pag doon sa San Isidro, mga kapatid, pag nagtuturo, maraming mga pastors, elders po natin na nagtuturo doon. Kapag nagtuturo doon, ang mga preachers, pumapalakpak sila. Nag-i-amen sila. Pero kakaiba pala dito sa Maine. Kaya parang ang hirap magsalita sa inyong harapan. Di ko alam kung nauunawaan o di ko alam kung andun yung seryoso. Gawin lang po nating slight lang yung ating pong pakikinig, mga kapatid. Okay. Sabi dito, in 2 Corinthians chapter 8, verse 10 to 15, Paul challenges the Corinthian church to fulfill their previous plans to help the Jerusalem churches. Parang ang hirap magsalita kapag Ilocano, sinasabi nila, pag Bisaya, okay lang. Pag Ilocano, hindi pwede. Sabi ni Mrs., ang tagal mo na dito sa Montalban, hindi ka pa rin marunong magtagalog. Nahahalatang Ilocano ka pa rin. At least nakakapagsalita. Ano po? Nag-i-strive naman ako na maging fluent magsalita. Pero pag ano na lang, intindihin nyo na lang ang iyong bang lingkod. Ano po? At least nauunawaan nyo naman. Amen. Okay. Dito mga kapatid, si Apostol Pablo ay challenge niya ang mga taga-Corinto, Corinthian church, na to pa rin fulfill their previous plan. Ano ba yung kanilang mga plano noon na tulungan ang mga taga-Jerusalem church? From this, 4 key principles of giving emerge. Ayan. Mula dito, mga kapatid, may 4 na key ng principles of giving na lumilitaw. Handa na po ba kayo na malaman kung ano yung mga key na ito, yung principles of giving? Amen. Ito yung mula dito, mga kapatid, merong 4 na principles of giving na lumilitaw o sumisibol. Una, the willingness to give cheerfully. Sabi sa aklat ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7, basahin po natin sa wikang Tagalog para lubos po natin maunawaan kung ano ang sinasabi ng the willingness to give cheerfully. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Napakaganda, mga kapatid. Ibig sabihin, kung hindi po tayo, kung napipilitan po tayong magbigay, hindi tayo mahal ng Diyos. Yun ang sinasabi ng aklat ng, kung tayo po ay nagbibigay na maluwag sa ating loob, minamahal, iniibig po tayo ng ating Panginoon. Kaya naman, the willingness to give cheerfully. Yung kapag sinabing the willingness to give cheerfully, yung talagang masaya po tayong nagbibigay. Yung the right attitude because everything belongs to God. Kaya dapat kapag tayo po ay nagbibigay, masaya po tayo. Minsan kasi marami nagbibigay malungkot, lalo na pag yung may ambagan. Yan na naman, ambagan na naman. Malungkot ang iba. Pero yung iba, ang saya-saya. Yes, may pagkakataon akong magbigay. Anong gusto nyo? Magbigay o bibigyan? Lalo na malapit na ang December. Sabi nila, ay hindi.
Mas maganda ang binibigyan, tumatanggap. Pero alam niyo mga kapatid, kapag tayo ay nagbibigay, kung bukas palad ang ating na tayo ay magbigay, lagi yan nagpo-flow. Pero nakaganyan, wala na po tayong matatanggap mula sa Panginoon. Kaya kailangan, kapag tayo po ay magbigay, willingness to give cheerfully. Masaya po tayo laging nagbibigay. Bakit yung mukha mo, pastor, hindi naman masaya? Seryoso kayo eh. Ayan. Sabi sa letter A, God cares more about our willingness and joy in giving than the amount we give. Giving should be a voluntary act, not forced or coerced. Ayan. Alam niyo mga kapatid, sabi dito, God cares more about our willingness. Kapag tayo po ay willing, yung may kagalakan po tayong nagbibigay. Sabi niya, giving should be a voluntary act. Dapat yung pagbibigay po natin ay voluntaryong ginagawa po natin. Hindi yung kailangan pilitin, sabihin pa yung pangalan mo. Siyempre, yung halimbawa, meron po tayong bigayan, nahihiya yung MC na ikaw, Juan, magbigay ka na. Hindi naman ganon. Kailangan, pag sinabing magbigay tayo, kusa na po tayong magbigay. Hindi na po sinasabi yung mga pangalan natin. Voluntaryo po tayong nagbigay. Hindi yung pinipilit pa, hindi yung pupwersahin ka pa. Ititreat ka pa, sige magbigay ka, kung hindi ka magbibigay, alis ka na dito, tanggal ka na dito sa good news. Kailangan pa bang sabihin na ganon? Hindi. Kapag tayo po ay nagbibigay, hindi na po tayo yung pinupwersan magbigay. Kapatid, magbigay ka na. Minsan kasi pagbigayan, mga 3, 4 yung tumayo na, tinitingnan pa kung pupunta ito. Dapat magkusa na po tayo mga kapatid. Sa letter B, give with a willing heart and generosity. Magbigay po tayo na willing yung ating pong puso. Yung generous po tayo. Alam nyo, yung mga generous na nagbibigay, yung mga generous, sila po yung pinagpapala ng ating Panginoon. Marami dito sa Good News, San Mateo, na mapagbigay. Tingnan nyo ang kanilang mga buhay. Pinagkukulang ba ng Panginoon? Mas lalong pinagpapala ng Panginoon ang lahat ng mga nagbibigay. Yung nandun yung puso nilang magbigay. Alam nyo, naranasan ko na rin po yan. Yung binibigyan ng mga kapatid dito. Hindi ko nasasabihin ang pangalan. Minsan nga, nagmamaylay din ako. Salamat. Ang dami mga kapatiran dito na nagbibigay din sa akin. Hindi ko sinasabi ito para mamaya bigyan niyo ako Hindi. Kundi sinasabi ko lang po ito na kung tayo po ay nagbibigay, mas lalo po tayong pagpapalain ng ating Panginoon. At kapag tayo ay nagbigay, saliksikin po natin ang laman ng ating puso. Dapat willing yung puso po natin na magbigay. Amen. Remember, sa letter C, remember, giving is a vital aspect of Christian living. And it is essential to do so with the right attitude and intentions. Tandaan po natin mga kapatid. Ang pagbibigay, ito po ay isang aspeto ng buhay ng isang Kristiyano. Sinong Kristiyano? Kunti na lang, parang mga 70% ang nagsabi. Dahil sabi dito, remember, tandaan po natin, ang pagbibigay ay isang aspeto ng buhay ng isang Kristiyano. Sino ang Kristiyano? Kumbinsido si Pastor Rowin. At hindi sa akin nyo sinabi, kundi sa Panginoon, mga kapatid. Tandaan po natin, kapag tayo ay nangangako, hindi doon sa nagsasalita, kundi sa Panginoon po tayo nangangako. Amen. And it is essential to do so with the right attitude. At mahalaga mga kapatid na gawin po natin ito na merong tamang attitude at tamang intensyon.
Baka naman kapag tayo ay nagbibigay, iba yung intention po natin, magbigay ako para masabi nila na meron ako. Tandaan po natin mga kapatid, kapag tayo po ay nagbibigay, mahalaga na meron yung tamang attitude sa pagbibigay at tamang intensyon. Kaya ito mga kapatid, yung alituntunin o patakaran ng pagbibigay ay lumilitaw o sumisibol in the willingness to give cheerfully. Naunawaan po ba natin? Mabilis lang po tayo dahil si Pastor Rowan ang magtuturo. Okay, nasa number 2 na po tayo. Pangalawa na principles of giving. Strive to fulfill financial commitments. Hindi na po natin babasahin dito sa aklat ng 2 Corinthians chapter 8 verses 10 to 12. At saka dito basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Basahin po natin sa wikang Tagalog. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang huwag nang manghingi pa ng tulong pagpunta ko riyan. Tingnan nyo mga kapatid. Sinasabi dito sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2 na tuwing unang araw ng sanlinggo, anong first day ng ating pong di ba, Lunes? Dapat ipunin na. Yun ang sinabi ni Apostol Pablo doon sa Corinthian Church na mag-ipon na po sila. Thank you, Deacon Edith. Yan, mapagbigay si Deacon Edith, kaya kahit na ganyan yung edad, maganda pa rin. Alam niyo, mga taga-Good News, nung una kong pagpunta sa Good News, nung una kong attend ay doon sa Resurrection, yung mga itsura ng mga elders po natin, parang ganyan pa rin yung kanilang mga itsura. Ang nagbago lang, yung kanilang mga lakad. Pero yung kanyang pisikal, pag tiningnan mo, pag nakatayo lang siya, parang ganun pa rin. Pero pag naglakad na, doon, nagkaedad na pala sila. Sabi ni Pastor Alen, sabi niya. Pero alam nyo, ang mga elders po natin, ang mga kamanggagawa, ay ang laki ng kanilang mga puso. Mapagbigay ang lahat ng mayan. Sabihin mo, ako din, Pastor, mapagbigay ako. Wala. Basta sa pagbibigay, tahimik po tayo. Pero alam niyo mga kapatid, masarap magbigay. Kahit walang-wala ka na. Ano ba ang pwede mong ibigay kung ikaw ay walang-wala talaga? Halimbawa, walang-wala ka sa financial. Ano ba ang pwede mong ibigay? Ibigay mo yung oras mo sa paglilingkod sa Panginoon. At dito mga kapatid, strive to fulfill financial commitments. Giving is an act of worship, devotion, and love for God. Ang pagbibigay mga kapatid ito ay gawa. Yung pag-worship po natin, ito po yung isa po sa paraan na tayo po ay nagbibigay sa ating Panginoon. Yung pagsamba po natin, yung devotion, yung commitment po natin, yung faithfulness po natin sa ating Panginoon. And love for God. Yung pagbibigay po natin, ipinapakita po natin na tayo po ay nagmamahal sa ating Panginoon. Dahil ano ang sabi? You cannot love, you can give without loving. Without love. But you cannot love without giving. Pwede po tayong magbigay na walang pagmamahal, na hindi po natin mahal. Pero, tandaan po natin, hindi po tayo pwedeng magmahal na hindi po tayo nagbibigay, na walang ibibigay. Kung mahal mo ang church mo, bigyan mo. Kung mahal mo ang Panginoon, magbigay ka sa Panginoon. Sino nagsasabing mahal natin ang Panginoon? Magbigay po tayo sa ating Panginoon. Minsan dito po tayo natitisod mga kapatid, patungkol sa pagbibigay. Pero tandaan po natin na ang pagbibigay, ito po ay bahagi ng ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Kung tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, marunong po tayong magbigay. Pag sumikapan po natin na matupad, ma-fulfill
yung ating pong commitment sa ating Panginoon. Sabi sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, encourages us to honor God with our possessions and the first fruits of our increase. Ayan. Sinasabi sa aklat ng Proverbs o Kawikawan chapter 9 verses 9 to 10 na ini-encourage po tayo na i-honor po natin ang ating Panginoon sa anong paraan, sa ating mga possession. Ano ba yung possession na meron po tayo? Kayamanan, salapi, and the first fruits of our increase. Alam nyo, meron lang po akong konting ikwento dito mga kapatid. Na dahil ako po ay isang magsasaka, galing sa probinsya, at ang aking tatay ay nagtatanim ng mais, mani, yan yung mga pananim po namin noon. Yun yung source of income ng aking mga magulang. At doon po kami, doon kumukuha ang aking magulang para kami ay pag-aralin noon. At ang tatay ko, hindi naman po siya talagang totally Kristiyano. Medyo may alam lang siya patungkol doon sa pagbibigay sa church. At alam nyo, tuwing anihan na, yung mais, bago niya anihin ang ang aming mga pananim noon na mais, bibilangin niya yon kung ilang hilera yon. At titingnan niya kung ano yung pinakamagaganda na bunga. At doon sabi niya, ito, kung halimbawa, ito 5 hilera, huwag niyo munang pitasin. Siya ang magpipitas noon. Tapos dadalhin niya doon sa church. Mais po yun, nadadalhin niya doon sa church. Tapos alam niyo po mga kapatid, totoo po yun, na the first fruits of our increase. Yung pinagpapala kasi sinasabi diyan na kapag ibinibigay po natin kung ano ang karapat-dapat sa ating Panginoon, alam niyo yung lagyanan po namin, yung kamalig, punong-puno po yun. At hanggang doon sa bahay po namin, nalalagyan din ng mga mais, mga mani. Pero alam niyo, dumating ang panahon na siya ay hindi na siya nagbigay sa ating Panginoon. Hanggang sa paunti ng paunti ang kanyang ani. At doon ko nakita nung inaaral ko po ito. Doon ko nakita na kapag tapat kang nagbibigay sa Panginoon, mas lalo kang pagpapalain. Dito mga kapatid, talagang sinesaside na niya yung para sa Panginoon. At doon nakita ko pinagpapala ng Panginoon. At dumating doon sa panahon na nung hindi na siya nagbibigay, wala na siyang pakialam. Wala na. Konti na lang yung kanyang ani. Dumating ang mga bagyo tuwing anihan, dadating ang bagyo hanggang sa masasalanta. Wala. Yung tumutubo na lang yung mga butil ng mais doon sa mga lupain. At dito mga kapatid, tayo din. Kapag tayo po ay merong commitment sa ating Panginoon. Halimbawa, sa church, kung tayo po ay nag-pledge para sa lote, pagsikapan po natin ibigay yon mga kapatid. Dahil hindi sa mga kay pastor ipinangako, kundi sa Panginoon. Yun ay commitment po natin sa Panginoon. Kaya kailangan tuparin po natin yon. Pagsikapan po natin maibigay yon. Kung ano yung halaga na sinabi po natin na ibibigay ko ito. Magpi-pledge ako para sa lupa. Halimbawa, 5,000. May panahon kung kailan po natin matapos. Kailangan pagsikapan po natin maibigay yon. Dahil yun po ay commitment po natin sa ating Panginoon. Di ba sa ating pong church, marami po tayong mga pledges, kagaya ng tiles. Hindi ka ba masaya na ang inaapakan mo ay malinis? Punta kayo sa San Isidro. Nung naglilinis kami kahapon, kasama ko si Sherwin, mga kabataan. Ano kaya gagawin natin dito? Oo nga, pastor. Para nang parang highway, sabi niya. yung sahig ng San Isidro. Pag pumunta po kayo, parang kalsada talaga yung sahig ng San Isidro. Oo. Pero dito sa Good News, di ba, nag-pledge po tayo. Ilang tiles ba? Nagawa po ba natin? Pagsikapan po natin, kapag nag-commit po tayo sa ating Panginoon, kailangan pagsikapan po natin ibigay yon dahil commitment po natin sa ating Panginoon. Dahil
kung hindi po natin naibigay yung commitment po natin sa Panginoon. Sasabihin mo, bakit ganito na lang yung buhay ko? Lagi akong nagkukulang. Balikan po natin kung ano yung commitment po natin sa ating Panginoon. Baka yun ang dahilan, hindi baka, kundi yun ang dahilan kung bakit hindi po tayo lubos pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya kung meron po tayong commitment, meron po tayong ipinangako sa Panginoon na ibibigay, sikapin po natin maibigay yon mga kapatid, upang tayo ay pagpapalain ng ating Panginoon. Huwag po nating isipin na ito ay malaking kakulangan sa atin, kundi ito yung susi para tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Amen. Minsan kasi, nadadala lang po yung ating damdamin kapag nagpapapledge po tayo. Nadadala yung damdamin natin kasi nakita po natin yung iba, nagbigay na siya, kailangan magbigay din ako. Para makita nila na ganito. Pero tandaan po natin mga kapatid, commitment po natin sa ating Panginoon. Kaya kung mangangako po tayo sa Panginoon, yung pagsikapan po natin gawin, parang tahimik na kayo patungkol sa pagbibigay. Meron pa naman susunod pa na pagbibigay. Baka sasabihin, meron na naman, commitment to . Kaya ihanda mo na ang sarili mo, kapatid. Na lagi nating ihanda yung sarili, ano kaya yung maitutulong ko dun sa church? Ano kaya ang maibibigay ko sa church? Next, sa letter C, prioritize giving in your budget. Unahin po natin mga kapatid. Kapag tayo na po ay sumahod na, itabi na po natin yung para sa Panginoon. Mapalad po tayo dahil 10% lang yung yung ibabalik po natin sa ating Panginoon. 90% yung natitira sa atin. Ano kaya kung baliktarin? 90% yung ibabalik po natin, 10% yung matitira. Di mas lalong hindi na tayo nabibigay. Pero, di ba natin nalalaman na kapag tayo ay nagtatrabaho, automatic, tanggal na yung tax po natin. Wala po tayong reklamo kahit ilang percent yung kanilang kinompute. Tatanggapin mo na lang. Pero bakit pag sa Panginoon, nagre-reklamo po tayo? Bakit kung sa Panginoon, ito na lang . Pero tandaan po natin, kung ano para sa Panginoon, ibigay po natin. I-prioritize po natin. Oo, kung ano yung natira, i-budget na po natin yan. Be consistent. Consistent po tayo sa pagbibigay. Baka naman magbibigay lang po tayo dahil meron tayo sa ngayon, maluwag tayo sa ngayon, kaya magbibigay tayo. Pagdating ng susunod na buwan, hindi na po tayo magbibigay dahil medyo kulang na yung ating pong budget. Hindi po. Be consistent yung pagbibigay po natin sa ating Panginoon. Sacrificial giving should still be responsible. Ayan mga kapatid, kailangan meron po tayong pagsasakripisyo sa pagbibigay sa ating Panginoon. Kung ano yung commitment po natin sa Diyos, pagsikapan po natin gawin iyon mga kapatid. Lalo na sa ating pong tithes, yung offering. Minsan, dati nga nung una kong attend ng yung Shunammite, medyo din sa akin noon, yung ganito, yung bigyan mo lahat yan. Ang hirap, di po ba? Pero kung nauunawaan po natin, mga kapatid, maluwag sa dibdib po natin, kusa na po tayong magbigay. Dapat suportahan din po natin yung kung ano yung mga ministry na meron dito. Saan ka ba kabilang na ministry? Suportahan din po natin, mga kapatid, yung local charities. Ano ba yung mga natin? Doon sa San Isidro, meron pa tayong 3 scholar. Mga college na po sila. At salamat dahil tumutulong ang main church po natin para mabigyan yung mga scholars po natin. At dito, sa mga ganitong gawain, kailangan din po nating suportahan. Ano man yung mga ginagawa dito sa church po natin, kung ano yung mga salamat dahil yung aircon po natin, di ba? Nagkaisa po tayo, kaya naman malamig ang ating pong church ngayon. At nadagdagan pa ng isa. Kaya komportable na ang bawat isa. Huwag ka lang matulog.
Kaya doon, ang lamig po doon banda. Kaya umaalis po sila doon kasi ang lamig. Pero ito po, ipinapakita lang po natin na kung meron po tayong iplineds noon, na pagsikapan po natin na ibigay, yun po ay nagagalak ang ating Panginoon. Amen. Kaya kung tayo po ay merong commitment sa ating Panginoon, meron tayong pangako sa ating Panginoon, pagsikapan po natin ibigay. Ano po? Ayaw nyo na? Pangatlo, na alituntunin o patakaran ng pagbibigay. Give to those in need without expecting return. Anong ibig sabihin nito? Magbigay po tayo doon sa mga nangangailangan na hindi po tayong umaasa na may balik sa atin. Sabi sa Proverbs chapter 19 verse 17, basahin po natin sa wikang Tagalog. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Dito mga kapatid, sabi, give to those in need without expecting return. Magbibigay po tayo doon sa mga nangangailangan na hindi po tayo umaasa na may balik. Dahil kung ang binibigyan po natin ay doon sa parang mayaman. Binibigyan natin yung meron. Yung ina-expect po natin na may balik sa atin, ay hindi yun pagbibigay, kundi business po yun. Parang nagbi-business ka na. Dahil inaasahan mo, bigyan ko to kasi mabibigyan din niya ako. Hindi dapat ganon. Sinasabi dito mga kapatid, give to those in need without expecting return. Sabi, God blesses us so we can bless others. Sino ang pinagpala ng Panginoon? Alam nyo, minsan pag tinanong ng mga tagapagturo kung sino ang pinagpala ng Diyos, ang konti ng nag-i-amen. Di po natin alam na yung wala kang sakit, yun po ay pagpapala ng Panginoon. Napakaraming mga tao nandun sa ospital, may mga oxygen. Hindi ka ba masaya na ikaw ay walang oxygen? Noon nga nagpunta ako sa infirmary doon sa Kasiglahan sa San Isidro sa Montalban, may nakita ako doon sa labas. Mayroon siyang oxygen, nakaupo siya doon, nangingiti, tapos mayroon siyang hose. Kaya sabi ko, salamat Panginoon, dahil libre yung hangin na aking nalalanghap. Minsan nakatingin lang po tayo sa financial, mga kapatid, yung pagpapala ng ating Panginoon. Yung mapayapa ka ngayon, yung fresh yung kaisipan mo, na makikinig ng salita ng Panginoon, yun po ay pagpapala ng Diyos. Maraming mayayaman, halos hindi na makatulog. Pero tayo, ang sarap ng tulog. Halos ayaw pa natin gumising kahit na magsi-7 na. Mamaya na lang. 8:30 naman mag-uumpisa. Hanggang sa umabot na ng 8, ayaw mo nang bumangon. Ayaw mo na rin umaten. Pero alam nyo, dito mga kapatid, kaya tayo pinagpapala ng ating Panginoon upang pagpalain din po natin doon sa mga nangangailangan. At huwag po natin ipagdamot ito. Mapalad po tayo dahil tayo po, mas maganda nga yung nagbibigay kaysa yung tumatanggap. Pero masaya din yung tumatanggap. Kasi kapag nakakatanggap ako, ang saya-saya ko din. Aminin po natin, masaya tayo kapag tayo ay nakakatanggap. Parang doon lang tayo mag-amen kapag tumanggap Kapag sinasabi ko na pagbibigay, seryoso. Pero alam niyo mga kapatid, vice versa. Dahil pinagpapala tayo ng Panginoon, kailangan din po natin pagpalain doon sa mga nangangailangan. Lalo na sa mga kapatiran po natin. Tingnan po natin kung sino yung mga nangangailangan. Kung ikaw ay pinagpapala, tingnan po natin kung sino yung mga nangangailangan at bigyan din po natin para pagpalain sila. Amen.
hindi lang po tayo yung mga tumatamasa ng pagpapalang ipinagkaloob ng ating Panginoon, kundi i-share din po natin sa iba. Sabi, Paul encourages generous giving, but not the point where those dependent on us go without basic needs. Ayan. Ini-encourage ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto, mga kapatid, na magbigay doon sa mga nangangailangan. Doon sa mga, kahit dito din, ini-encourage din po tayo, mga kapatid, na tayo po ay magbigay. Na hindi naman doon sa punto na parang magiging, ano na tayo, yung maghihirap na, yung magbibigay na lang tayo. Hindi naman yung ganon. Kung ano yung para yung proportion sa atin, ayun po yung ibigay po natin. Hindi naman yung parang tustusan mo na lang ng tustusan, yung pangangailangan ng iba. Hindi naman ganon. Yung parang wala na matira sa iyo. Kailangan maging wise din po tayo. Give in proportion to what God has given you. Sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 10, emphasizes that God will supply both seed and harvest for generous hearts. Ayan. Ito, binibigyan diin ng Diyos, mga kapatid, na isusupply niya ang lahat ng mga binhi, yung mga harvest po natin doon sa mga generous heart. Kaya sabi ko kanina, kung tayo po ay nagbibigay, yung generous po tayo, hindi po tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Ang Diyos natin ay mayaman. Amen. Nasa isip lang natin, minsan na kapag tayo ay nagbigay, ay, ang laki ng kawalan sa akin nito. Kaya kung tayo, magbigay po tayo doon sa mga nangangailangan na hindi po tayo nag-e-expect ng return. Dahil kung nag-e-expect po tayo ng return, ay parang ginagawa na natin business yung pagbibigay po natin. Para lang makita na tayo po ay mapagbigay, hindi po dapat ganon. Kailangan magbigay po tayo doon sa mga nangangailangan na hindi po tayo umaasa ng kapalit. When we help others in need, we often find help when we ourselves need it. Ayan. Kung tayo po ay nagbibigay doon sa iba na nangangailangan, mga kapatid, we often find help when we ourselves need it. Ayan. Makakahanap po tayo. Yung parang kapag tayo po ay nagbibigay, di ba, ang daling, kapag meron naman tayong pangangailangan, ang bilis tumugon ang ating Panginoon. Tanungin mo yung katabi mo, totoo ba yon? Kapag sinagot ka na amen, mapagbigay yan. Pero kung tiningnan ka lang, nagdududa pa yan. Alam nyo, kung tayo po ay nagbibigay, hindi naman ibig sabihin na kung meron po tayo nakikita na mga parang ano diyan, ay binibigyan na po natin para lang makita din ng iba. Pero unahin po natin yung ating mga kapatiran na nangangailangan. Yung hindi po tayong umaasa na may kapalit. Umasa na lang po tayo sa Panginoon. Dahil kita ng Panginoon yung mga ginagawa po natin pagtulong sa ating mga kapatiran na nangangailangan. At alam niya yon. Ibabalik niya yon sa atin. Yung sabi nga nung binasa po natin kanina sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2 na ang Diyos na parang nagpautang po tayo sa ating Panginoon. At siya na ang magbabayad kapag tayo ay nagbibigay doon sa mga nangangailangan. Baka naman sabihin nyo, ay hindi ko nabibigyan si Deacon Bane kasi mayaman na. Hindi naman ganoon. Bigyan mo pa rin. Pero huwag kang mag-expect ng return. Hindi ko nabibigyan si Pastora kasi sabi niya, marami naman nagbibigay. Hindi ganon. Yung mga nakikita po natin, hindi ko nabibigyan si Pastor J kasi may truck pa siya, ang laki ng kita niya. Hindi naman ganon. Kundi, nagbibigay po tayo dahil pasasalamat natin sa ating Panginoon. Amen. At mas lalo po natin bigyan yung mga kapatiran po natin na nangangailangan.
Amen. Kaya, bigyan nyo na ako mamaya. Ang sarap po kasi yung magbigay ka na bukal sa, yung parang nakikita mo, ito, nangangailangan ito. Na kahit sa tingin mo ay medyo kulang na rin yung budget mo. Naranasan nyo na po ba yon? Yung parang nililid ka ng Panginoon, bigyan mo ito. Kasi kailangan niya, Panginoon, ito na lang yung budget namin eh. Papasok pa yung anak ko, magkano yung allowance niya bukas? Kasi Lunes bukas may pasok ba? Wala. O meron. Papasok sila bukas. Pero kung nililid ng Panginoon, gawin mo ito. Dahil kung hindi po natin ginawa, bara, nahaharangan yung blessing na nakalaan sa atin. Sundin po natin kung ano ang nililid ng Panginoon. Ano pa? Yung alituntunin o patakaran ng pagbibigay. Dito ay lumilitaw o sumisibol yung give as a response to Christ. Yan yung pang-apat. Ang bilis po natin. Tuwan-tuwa kayo. Dahil mabilis. Okay. Ito, magbibigay po tayo mga kapatid bilang pagtugon sa ating Panginoon. Sa 2 Corinthians chapter 8, verse 8 and 9. Hindi sa inutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng iyong pag-ibig. Tingnan niyo mga kapatid. Dito sa 8. Hindi sa inutusan ko kayo. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at sinasabi din ng Panginoon sa bawat isa po sa atin ito. Sinasabi ko lamang sa inyo, ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ng katapatan ng iyong pag-ibig. Dito masusubok yung pag-ibig po natin kung tayo po ay nagbibigay. Kaya yung sinabi ko kanina na you can give without loving, but you cannot love without giving. Sa 9, anong sabi sa 9? Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Dito, yung pagbibigay po natin mga kapatid, ito po ay pagtugon po natin sa ating Panginoon. Ibig sabihin kapag hindi po tayo nagbibigay, hindi po tayo tumutugon sa katawagan ng ating Panginoon. Hindi po tayo nagre-respond sa ating Panginoong Jesus. We give not to gain, but as a response to Christ's generosity to us. Hindi po tayo nagbibigay upang tayo ay mag-gain yung makinabang. Kasi minsan, ang isip ng ibang nagbibigay ay para makinabang. Bibigyan ko to para kapag may sabihin ako, susunod siya. Magbibigay ako sa church para lagi nila akong sasabihang mapagbigay. Yung pakinabang ba? But a response to Christ's generosity to us. Ngunit ito po yung pagtugon po natin doon sa generosity ng ating Panginoon sa atin. Kaya tayo nagbibigay. Dahil ang ating Panginoon ay mapagbigay. Generous ang ating Panginoon. Amen. Kaya nga ang ating Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa bawat isa po sa atin. Unang nagbigay ang ating Panginoon sa atin. Kaya marapat lang din po tayong magbigay. Sabi, our giving reflects our devotion to Christ. Yung ating pong pagbibigay ay ito ay sumasalamin doon sa ating devotion sa ating Panginoon. Yung ating commitment sa ating Panginoon.
Yung dedicated, yung dedikasyon po natin sa ating Panginoon. Kapag tayo po ay nagbibigay. Sumasalamin yung pagiging commitment po natin. Ang seryoso nyo. Kaya minsan, parang ang hirap din yung nandito sa harapan kapag tinitingnan mo yung mga nakikinig, nakatingin sila na ganyan. Pero masaya ako na nakatayo sa inyong harapan sa umagang ito. At noon nga, sinasabi ko, magpa-salon na lang sana ako, pero hindi. Sabi ko, kasi iniisip ko noon, isang dahilan ko yung may tumubo dito sa mata ko pag nakita doon. Pero kasi minsan may conscious din ako sa sarili ko. Gusto ko kasi yung maganda ring tignan, pero makikita na ganyan. Pero nandun naman ako sa harapan, hindi na siguro makita. Pero yun yung isa kong dahilan sana na pagpasalo. Pero hindi na. Kasi pagkakataon ko na to, na maparangalan ang Panginoon. Kaya tayo kapag sinabihan po tayo na maglingkod, maglingkod tayo. Huwag na nating hintayin na medyo yung sabi nga ni Bishop Pabor, yung paatras, yung aabante pero umaatras pa. Na halos hindi na po tayo makalakad. Dito mga kapatid, give as a response to Christ. Ito yung patakaran o alituntunin ng pagbibigay. Lumilitaw po ito yung give as a response to Christ. Kung tayo po ay nagbibigay. Yung sumasalamin sa atin, yung devotion po natin sa ating Panginoon, yung commitment po natin, yung dedikasyon po natin sa ating Panginoon kung tayo po ay nagbibigay. Ipinapakita po natin na naka-attach po tayo sa Kanya. Kung tayo po ay nagbibigay. Pero kung hindi po tayo nagbibigay, hiwalay po tayo sa Kanya. Kung marunong po tayong magbigay, talagang laging naka-attach ang Panginoon sa ating buhay. Amen. Kaya, lagi po natin tandaan, ang pagbibigay ay hindi malaking kakulangan sa atin, kundi ito po ay isang pribilehyo na maparangalan po natin ang ating Panginoon. Faithful giving trusts God's promises and provisions, even when resources seem scarce. Ayan. Yung tapat na pagbibigay, mga kapatid, yung tapat po natin pagbibigay sa ating Panginoon, ipinapakita po natin yung pagtitiwala po natin sa Kanya, yung Kanyang mga pangako, yung Kanyang mga provision na kahit tila yung sources natin, yung pinagkukunan po natin ay parang mahirap, yung parang kakaunti na lang. Yung parang hindi mo alam kung meron pa ba pagkukunan. Pero kung tapat po tayong nagbibigay sa ating Panginoon, mga kapatid, dito po natin na ipapakita na nagtitiwala po tayo sa ating Panginoon. Na kahit kapag nagbigay po kasi tayo, Lord, hindi ko na ibibigay ito. Kasi nga, wala na eh. Ito na lang. Bukas baka wala na kaming maisaing. Hindi. Yung pagbibigay po natin, na ipapakita po natin yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Ang pangako ng Diyos, napakaraming pangako ng ating Panginoon. Sino may pinanghahawakang pangako ng Diyos? Amen. Ano ang pangako ng Panginoon sa atin? Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Yan ang ating Panginoon at naranasan po namin yan. Na yung pagpunta namin noon doon sa San Isidro ay talaga namang parang ang hirap yung buhay na meron kami. Nung bago kami doon sa San Isidro, yung bahay namin noon, suntukin mo lang na ganyan yung pinto, lulusot yung kamay mo. Tapos makikita mo yung, andun ka pa lang sa pintuan kahit nakasara, kita mo na doon sa loob. Kasi may awang yung pintuan. Tapos, laging may mga dumi kasi yung pader
hindi pa na-finish, kaya laging bumabagsak yung palitada. Kaya sabi ng hipag ko noon, pakinis mo naman yan kuya, kasi lagi magasgasan yung balat ni heart. Ganun sila ng concern. Talaga naman naranasan po namin noon na halos ayaw na po namin maglingkod. Dahil naranasan na rin po namin nagtanong. Na, Lord, bakit ganito? Lingkod mo kami, pati mga anak namin. Naglilingkod din. Pero bakit ganito ang buhay namin? Na parang ang ulam namin noon ay laging karne. Karnenas. Ang ulam namin ngayon, araw na ito, mapalad pa rin po kami mga kapatid dahil yung tinitirhan namin ay bakante doon sa likod noon. Kaya ang ginawa namin, nagtanim kami ng sigarilyas, ampalaya, meron din malunggay, may kamote. Ganun. Hindi naman malawak. Mga ganito lang kalaki yung doon sa likod namin. Kaya ang ulam namin ngayon, karnenas na may sigarilyas. Ayan. Bukas naman, yung malunggay ang sahog niya. Bukas naman, yung ampalaya. Sa susunod, talbos. Yun, papalit-palit. Nagpapasalamat po kami dahil yung mga anak namin, hindi sila nagsasawa. Masaya sila na kumakain. Na kahit ganun yung inuulam namin. Tapos dumating pa sa time na nawalan kami ng gasol. At talaga namang kahit pambili ng uling, ang hirap. Hindi ko sinasabi ko ito para ipakita sa inyo kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay po namin. Tapos, wala din isaing na bigas. Binuksan namin yung ref. May kanin doon, ang tigas na. Ang ginawa ni Deacon Richie, ni Sister Richie, binasa niya muna. Talagang pinigapiga na ganoon para tapos, yung, minsan pa, meron pa doon, di matigas yung iba, tapos meron din yung malambot na. Ibig sabihin, ano na yon? Malapit na masira, pero nandun sa loob ng ref. Tapos, hindi nyo alam to. San Isidro alam nila. Tapos, di pinagsama yon, hinugasan yung medyo basa, pinagsama, sinangag, para lang may maisaing. Ganon yung naranasan po namin, kaya umiiyak po kami noon. Kaya nakapag-isip kami noon na lumipat na lang doon sa probinsya. Na i-process na yung papel ni Richie noon. Nakapagpapirma na sa principal, pati ito dun sa kanya, dun sa supervisor na pirmahan na, pati dun sa DO na pirmahan na, dadalhin na lang doon, bit-bit na lang doon sa Isabela. Dahil meron naman silang kamag-anak na pwedeng lapitan para matransfer doon. Kasi nga nakikita po namin yung pangkasalukuyang kalagayan ng buhay po namin noon. At doon, talagang nag-decide na po kami noon. Iniisip ko kasi meron namang konting iniwan na magulang po namin na pwedeng tamnan, paglagyan ng kung ano, mag-alaga ng baboy. Kasi kung ibenta po namin yung bahay namin, yun ang magiging puhunan po namin noon. At doon, nalaman ni Pastora, pumunta siya doon. Desidido na kami noon. Pero sabi niya, maganda yung plano niyo. Hindi, Pastora, sabi niya, hindi, may plano ang Diyos sa inyo, sabi niya. Hindi, maganda naman yung pupuntahan namin, Pastora, ganito, ganito. Tapos magtatayo din kami ng church at good news din at kayo ang mag-o-open doon. Ganun yung sabi namin kay Pastora Emma noon. Tapos sabi niya, oo, maganda yung plano niyo, pero hindi yan ang plano ng Diyos sa inyo. May plano ang Diyos sa inyo, sabi niya. Tapos, di usap-usap na ganyan, ipinapaliwanag niya, ako nga may plano din na pumunta dun sa Bicol, pero inihintay ko yung nais ng Diyos, sabi niya. Na hindi din namin alam na ganito ang mangyayari sa amin.
At talaga naman kasi yung kasalukuyang kalagayan po namin ay mahirap talaga. Yung naglilingkod ka tapos ang alam ng dito ay okay lang pero hindi. Deep inside para pag sumasamba ka, umiiyak ka na lang. Ganon. At nagpatuloy lang po kami kung ano ang para sa Panginoon ibinibigay po namin. At yung pagpapatuloy na paglilingkod, kasi ayaw na namin umattend dito noon. Pero si Hart, maliit siya, pumupunta dito ng Sabado mag-practice para magtamburin. Sabi niya, "Pa, may pamasahe ba? Sige, i-chat mo sila ganito doon sa bayan." Parang pamasahe na lang niya hanggang bayan, tapos makisabay na lang kila Pastor J, kila ate, sila Ayen, ganyan, sila Maylin noon. Sumabay na lang. Tapos pag uwi, sabay ka na lang kila Pastor J para sunduin na lang kita doon sa bayan. Ganun na lang yung pamasahe. Kasi kaya na-encourage kami noon na yung bata nagpupursigi. Pero yung magulang na mas maraming alam, matagal ng lingkod, pero umaayaw na dahil nga doon sa kasalukuyan. Pero patuloy lang kami na nagbibigay. Yan. Nagpatuloy lang kami na maglingkod sa Panginoon. At sa biyaya ng Diyos, nalagpasan po namin yon. Dinaanan na lang po namin yon dahil sa gabay ng ating pong pastora at sa mga manggagawa din. At sa tulong din ng mga lingkod ng Diyos na inaabot po kami noon. Na napakabuti ng Panginoon dahil yung pangangailangan po namin ay alam. Gumagamit siya ng kanyang mga lingkod upang abutin yung pangangailangan po namin. Kaya, yung mga nagbibigay sa amin noon, nakikita po namin ang kanilang mga buhay ngayon, saganang-sagana po sila. Mas lalong pinagpapala ng Panginoon. Ito sinasabi ko ito mga kapatid, na huwag po tayong maging madamot. Lalo na sa gawain ng ating Panginoon. Basta't yung intention po natin, yung laman ng puso po natin kung bakit po tayo nagbibigay, ay para malugod ang ating Panginoon. Asahan po natin, pagpapalain po tayo ng ating Panginoon. Amen? Huwag po tayong umasa doon sa mga binigyan po natin. Kundi sa Diyos lang po tayo. At doon, yung pagbibigay po natin, ipinapakita po yung pagbibigay po natin ay bilang pagtugon sa generosity ng ating Panginoon. Kung hindi mo pa nararanasan ang generosity ng ating Panginoon, subukan mo ngayon, kapatid. Umpisahan mo ngayon. Magdesisyon po tayo na kailangan po natin magbigay, lalo na sa gawain ng ating Panginoon. Yung tithes, totoo yan mga kapatid. Kapag tapat po natin ibinibigay yung tithes po natin, 100%, hindi po tayo pagkukulangin ng Panginoon. Pero kung binabawasan po natin yung tithes, hindi po tayo tapat sa ating pong tithes. Ganun pa rin ang buhay po natin. Hindi ko sinasabi na masagana ako ngayon, pero masasabi kong mapalad po ako dahil nandito pa rin ako, malusog at nakakatayo sa inyong harapan. Mga kapatid, yung pagbibigay po natin, ito po ipinapakita po natin yung pagtugon natin sa ating Panginoon, sa kanyang generosity. Na kahit yung alam natin na parang konti na lang yung source natin, yung hindi na, yung mahirap po natin makita yung mga sources po natin, magbigay pa rin po tayo. Amen? Buti na lang hindi kami umuwi dun sa probinsya. Kung umuwi po kami, baka hindi ganito ang itsura ko ngayon. Oo, alam nyo kasi dun sa probinsya, pagdating mo doon, kahit mga Kristiyano na pag-uwi, nandun yung circle na table.
may doon, maliit na baso. Ganon po yon. Kaya sabi ko, salamat Panginoon. Dahil andyan ang lingkod mo para ipaunawa sa amin na hindi sayang yung pagpapatuloy po namin. Kaya salamat sa ating pong founding pastor, sa mga elders, sa mga kamanggagawa. Dahil sa inyo, nakakatayo ang iyong abang lingkod. Tinitingnan ko din ang bawat isa po sa atin na parang minsan kasi ayaw na natin magbigay. Pero magbigay po tayo. Mas pinagpapala ang nagbibigay. Generous giving demonstrates trust in God's provision. It is not about the amount we give, but our willingness to share and bless others with what we have. Ayan. Yung generous giving, mga kapatid, ito yung demonstrate trust. Yung pinapakita po natin, yung pagtitiwala po natin sa ating Panginoon. Yung kanyang mga provision sa atin. It is not about the amount we give. Hindi ito yung amount na ibinibigay po natin. Kahit na maliit, halimbawa 100 na lang yung pera mo. Tapos ito ay ibibigay mo sa Panginoon. Yun po ay ipinapakita mo na nagtitiwala ka sa Kanya. Alam ko, Panginoon, ibibigay ko ito, Panginoon. Alam ko, bukas, ipoprovide mo. Huwag na nating isipin yung bukas. Dapat, sabi niya, but our willingness to share and bless others with what we have. Yan. Ngunit yung willingness po natin na mag-share doon sa mga, i-bless din natin yung iba kung ano yung meron po tayo. Kung ano yung meron ka ngayon, i-share mo din sa iba. Kung ito ay salapi o anuman, i-share mo din sa kanila. Kung meron kang sibuyas ngayon, bigyan mo din yung iba. Kung meron kang 1 kilong karneng baka, ibigay mo yung kalahati doon sa mga iba para mapagpala din sila, para hindi lang tayo yung humihigop ng masarap na sabaw. Diba? Kaya mga kapatid, ito yung alituntunin o patakaran ng pagbibigay. Number 1, the willingness to give cheerfully. Yung willing po tayo, yung masaya po tayo na nagbibigay sa ating Panginoon, lalo sa ating Panginoon. Ano pa? Strive to fulfill financial commitments. Yung pagsikapan po natin na ganapin, matupad po natin yung ating mga financial o obligasyon na commitment po natin sa ating Panginoon. Kapag tayo ay may pa-pledge, kapag sinabi, magpi-pledge ako ng 10,000, sikapin po natin maibigay yon. Ano pa? Give to those in need without expecting return. Yung magbibigay po tayo doon sa mga nangangailangan na hindi po tayong umaasa ng kapalit. Pang-4, give as a response to Christ. Ayan, nagbibigay po tayo bilang pagtugon po natin sa ating Panginoon. Amen. Nawa, may natutunan po tayo. At yung natutunan po natin sa umaga pong ito ay mai-apply po natin sa ating buhay para malugod ang Panginoon sa mga buhay po natin. Amen. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa umaga pong ito na nalaman po namin ang mga patakaran ng pagbibigay, Panginoon, na kailangan po na kapag kami ay magbigay, Panginoon, ay laging masaya po kaming magbibigay. At kung meron po kaming mga commitment, Lord, ito ay sikapin po namin na maibigay, O Diyos, para malugod ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.